Fathers, no? Father's Day. Itong isang kabarkada ko, ay binasa ko yung kanyang message, and sabi niya, "Bro, Happy Father's Day sa aking kapwa tigasin." Sabi, tigasin ng tahanan, yan, tigasaing, tigaluto, tigalaba, tigaluto, tigaplantsa, at lahat pang mga ligaw na utos. Pero tayo pa rin ang taya niyan. Tapos sabi niya, hehe. Sabi ko, oo nga bro, tinatapos ko nga yung labahin ko eh. I think, para sa akin po, yung pagiging tatay at saka isang esposo, kasama yun. Di po ba? Kasama yun sa ating pangako sa Diyos. Na yung ating kapartner, siya lang ang tagasaing. Di ba? Hindi, ako rin tagasaing eh. No? So, lahat po tayo ay tagaluto, tagasaing. Pati po ako. So, okay lang po yun, no? At sabi niya, pero sa dulo, tayo pa rin ang taya. Yes, kasi ang laki ng responsibilidad ng pagiging ama. Sabi ng Bible, mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Kami yun. Ha? Kami yun. Bro. Tayo. Tapos sasabihin ng iba, parang unfair naman yun. Parang nagpapasakop kami, slave kami. Parang, hindi po. Kasi yung bandang dulo nun, ang sinabi doon, asawang lalaki, kami, mahalin nyo ang inyong asawang babae. Mas mahirap yun. Bro. Di ba? Kasi lahat yun. Lahat yun. Pag nakita mong, hindi siya marunong magluto, mahalin mo yun. Di ba? Hindi siya marunong. Mahalin mo yun. Lahat, minahal. No? So, Happy Father's Day po sa kapwa ko mga ama. Lahat po ng sinasabi nila, kahit na tigasaing, tigaluto, lahat niya, basta tayo ay tutulong sa ating kabiyak, ano po yun? Very proud tayo. Very proud tayo na gagawin ang mga bagay na yon. At sabi ng Diyos, kung anong ginagawa natin sa iba, ginagawa natin sa Panginoon. Di ba? Pagka minamahal mo ang iyong asawa, minamahal mo ang Diyos. Praise the Lord. Mga kapatid, tayo po tumayo. At bago po tayo manalangin, ay batiin po muna natin ang ating mga kapatiran. Dakila naming Diyos na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa iyo, O Diyos, sa dakilang araw na ito, sa celebration po, una,
ng pagkatawag, Panginoon, ng pagka-recognize ng aming pagiging Ama. Sa lahat po ng Ama na katulad ko na naandito sa Bulwagan, Panginoon, maraming pong salamat. Dinala mo po kami dito para sama-sama po kaming purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka, Panginoon, sa mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin for the past days, weeks, Panginoon, lalo na sa mga natutunan namin sa aming pagiging Ama. Diyos, anuman po ang aming mga pagkukulang, sa aming tungkulin, sa aming pamilya, sa aming mga anak, asawa, mga minamahal sa buhay, Panginoon, kung meron man po kaming mga shortcomings, alam mo po ito lahat, O Diyos. Patawarin mo po kami. Ikaw lamang po, O Diyos, ang aming tanggulan. Ikaw lamang po, ang Diyos, ang aming kalakasan. Anuman ang aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, pagkakamali, patawarin mo po kami, Panginoon. At sa oras pong ito, O Diyos, binubuksan po namin ang aming mga puso. Tinatakwil po namin, Panginoon, ang lahat ng masama. At Diyos, sa bulwagang ito, O Panginoon, ang iyong Santong Espiritu inaanyahan namin sa aming mga puso. Maramdaman namin ang iyong presensya. Maintindihan namin, Panginoon, ang iyong mensahe mamaya. Panginoon, at maisabuhay po namin ito. At continuously, matupad po namin ang aming mandate as fathers na ibinigay mo sa amin. Alagaan po namin, take care po namin, Panginoon, ang aming pamilya bilang pagsunod at pagmamahal sa iyo. Kaya po sa araw na ito, sa umagang ito, O Diyos, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming puso, ang amin pong serbisyo, ang amin pong worship na ito, Panginoon, sa oras na ito. At sa amin po mga minamahal na anak, asawa, magulang, kapatid, at sino pa man, Panginoon, na aming minamahal, pagpalain mo po sila, O Diyos, at kami po, dalangin po namin na kami pong mga ama ay maging huwaran, modelo para po sa kanila, kalakasan, inspirasyon sa kanila, Panginoon. Lord, hindi po namin magagawa ito pag wala ka sa aming buhay. At Diyos, mamaya po sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita na dadalhin ng iyong lingkod, Panginoon, binubuksan po namin ang aming mga puso, gamitin mo po siya bilang daluyan ng iyong pagpapala. Maintindihan po namin ito lahat, maisabuhay po namin ito, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, sa Santong Espiritu na laging sumasama, naggagabay sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Proverbs chapter 20 verse 7 says, "The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him." Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, O Lord. Tinataas po namin ang dakilang pangalan sa bangka ito, Panginoon. Pupurihin at aawitan po namin, O Diyos.
the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul.
ibang nagmahal sa akin ng katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Hallelujah! Tunay ang napakadakila ng aming Panginoon. Hindi niyo kami iniwan, hindi niyo kami pinabayaan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, amin iko'y tataas, pupurihin, pasasalamatan. Hallelujah! Aking panlalakbay sa buhay na ito, may isang nais sa puso't
natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating lahat. Amang mapagmahal. Yan po ang mensahe at pamagat ng ating po ngayong pagbubulayan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa iyong biyaya, salamat sa inyong yakap, salamat sa inyong pangunawa, salamat sa inyong tulong, salamat sa inyong pagmamalasakit. Ang dahilan kung bakit kami po ngayon ay naririto dahil dama namin talaga kung gaano nyo kami kamahal. Kaya Panginoon, sa oras na ito, nagpapakumbaba kaming lumalapit, humihingi po kami sa inyo ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Pakalinisin nyo kami ng inyong banal na dugo, aming Diyos. At marapatin nyo po na sa oras na ito, tanggapin namin ang inyong mga pagpapala, ang inyong mga salita, at kami po, Panginoon, ay nahahanda, Panginoon, na magpaturo sa inyo. At kayo po ang siyang magbigay sa amin ng pusong handang tumanggap ng mga aral mula po sa Biblia. Marami pong salamat, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 1 John 1:3. Think how much the Father loves us. He loves us so much that He let us be called His children as we truly are. Gaano nga bang kalaki ang pag-ibig ng Diyos Ama para sa Kanyang mga anak? Ipinakita ng Diyos Ama sa kwento po ng prodigal son ang sagot sa tanong ito. Katulad ng Ama sa prodigal son, Father who loves us despite our sins. Sa kabila po ng ating mga nagawang kasalanan, bilang anak, ipinakita at ipinadama po ng ating Diyos Ama ang kanyang pagmamahal. Luke 15:20, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Malayo pa daw po ay natanaw na ng amang ito ang kanyang anak na bagsak ang balikat. Parang hirap na hirap at kulang sa kain. Parang hindi yon ang anak nung umalis sa kanilang tahanan. Kaya nung matanaw po ng ama, malayo pa lang, patakbo na niya itong sinalubong, niyakap at hinalikan. Gaano nga ba kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga anak? Katulad po ng ama sa prodigal son, Father who receives us as we are. Kung babalikan po natin ang Luke 15:20, malayo pa inatanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Talagang kung ano yung dumating, ganun din po tinanggap ng amang ito. Gaano nga ba kalaki ang pag-ibig ng Diyos Ama para sa kanyang mga anak? Katulad ng ama sa prodigal son, Father who will not allow us to remain as we are. Ama na hindi papayag na manatili kung sino tayo, na marumi, na mahirap, na makasalanan. Sapagkat umalis po siguro itong anak na ito na maganda ang pangangatawan. Mataba, malusog, makisig. Pero nung bumalik, parang napakarumi niya. Luke 15:20, but the father called to his servants, hurry, he said, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and shoes on his feet. Kaya nung dumating po, hindi magkamayaw yung amang ito. Hindi niya matanggap na ganon ang dumating na anak niya na minahal, na dating kaganda-ganda ng kutis, ngayon dumating yapak. Walang pampaa. Sa Israel po, ang mga wala pong sapin sa paa ay mga alipin. At hindi po pumayag ang ama na ito na gano'n ang kanyang anak. Marahil maruming-marumi ang damit. Kaya inuutos niya kaagad na bihisan siya. Gaano nga ba kalaki ang pag-ibig ng Diyos Ama para sa kanyang mga anak? Katulad ng ama sa prodigal son, Father who gives us far more than we expected or deserved. Higit sa inaasahan, marahil ng anak na ito ang gagawin sa kanya. Luke 15:22-23, but the father said to his servants, quick, bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Para hong isang napakalaking pista ang ginawa ng amang ito na hindi po akalain
nung anak na gagawin sa kanya. Gaano nga ba kalaki ang pag-ibig ng Diyos Ama para sa kanyang mga anak? Katulad ng Ama sa prodigal son, Father with whom we can experience joyful fellowship. Luke 15:24, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Yun ang sabi niya sa kanyang mga alipin. Sa mga taong kanyang nakakasalamuha at that time nung bumalik itong anak na ito. Ang sabi niya, nawala na ang anak ko. Ang totoo, namatay na siya nung umalis sa amin. Pero ngayon natagpuan at buhay muli. Kaya tayo ay magdiwang. Prodigal means wasteful, reckless, desolate, extravagant. Ang prodigal daw po, ang ibig sabihin ay maaksaya, pabaya, walang ingat sa kung ano man ay pinagkatiwala sa kanya, mabisyo, labis-labis na kasaganaan, at labis-labis na pag-aaksaya. Masasabi ba nating prodigal din yung ama? Hindi lang yung anak, pati ho yung ama. Masasabi ba natin din siya? Na pagdating sa anak, walang amount. Walang presyo. Di ba ho? Ganun ba ang mga ama? Basta anak ang humingi? Basta ama ang anak ay nangangailangan? Hindi kailangan presyuhan. Hindi kailangang pag-aksayan. At hindi sayang pagka po anak ang nangangailangan. Ramdam ito at naramdaman marahil ito ng isang ama, lalo na ng mga ama po na naririto ngayon. Nung kaliliitan pa ang ating mga anak, naalala nyo pa? Kaya po pagka mag-aasawa na, nakang-iiyak talaga si ama eh. Nararamdaman ko po yun kapag uma-attend ako ng kasal sa mga kapatiran nating naiimbitahan ako na dumalo. Kapag yung anak ay mag-aasawa na ramdam ko yung parang masaya na malungkot. No. Nung isang beses po ako ay umattend ng ganon, hinawakan ako ni Dr. Tote, sabi niya, Pastor, darating din sa iyo, huwag kang makiiyak. Kasi nakikiiyak din ako. Kasi damandam ako talaga yung nararamdaman ng ama. Kasi ama rin ako. Di ba? So, hindi ko alam kung bakit umiiyak yung ama. Baka malaki yung ginastos niya. Ganun pa man, mga kapatid. Ang ama mapagmahal ay tumatayong the provider of the family. The father who was the master of the house, he stood answerable to God and for the well-being of his family. Ang ama po ang itinalaga ng Diyos bilang tagapanguna ng kanyang tahanan. Siya ang mananagot sa Diyos para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Bilang isang ama, kailangan nating mapagtanto at maunawaan na tayo ang tagapagtaguyod ng ating sariling pamilya at pananagutan natin ito sa harap ng Diyos. Kaya nararapat na ang isang ama o padre di pamilya ay naghahanap buhay para matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. 1 Timothy 5:8, But if any do not take care of their relatives, especially the members of their own family, they have denied the faith and are worse than an unbeliever. Ang sino man daw pong hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kanyang pamilya, ay para daw pong tumalikod na sa kanyang pananampalataya. At mas masahol pa daw po na masama sa mga hindi nananampalataya. Kasi walang magulang na hindi kinakalinga at inaaruga ang anak. Na matino bagamat meron talagang mga magulang na pinababayaan talaga ang mga anak. Pero yung matitino, wala pong ganoon. Kahit nga po, manok, aalagaan niya ang kanyang mga sisiw. Diba? Hindi mo po pwedeng basta hawakan yung sisiw niya at sasabihin mo, ang cute niya. Kahit aso. Hindi po ba? Hindi po pwede. Kasi i-care niya yun. Ang ama mapagmahal, tumatayong provided an inheritance for their children. Proverbs 13:22, a good man leaves an inheritance for his children's children. Nag-iiwan daw po ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. Ituturing kang mabuti at matuwid na tao kung ikaw ay nangangarap at gumagawa ng paraan para makapag-iwan ng mabubuting pamana sa iyong mga anak at apo. Physical and spiritual inheritance man ito.
Naway hindi sama ng loob, hindi utang na loob ang iwang pamana ng mga ama sa kanilang mga anak, kundi pawang kabutihan at kagandahang loob ang ipamana nila. Anong uri ng pamana ang iiwan natin para sa ating mga anak? Wala siguro magulang ang nag-iisip na bahala na kayo sa buhay ninyo. Hindi po. Pangarap yan ng sino mang mga ama. Kung hindi nyo po pangarap, pangarapin po natin yon. Maganda pong pangarap sa buhay. And the most precious and lasting legacy that we can give as an inheritance to our children is worshiping, walking, working, and sincere faith in Jesus. Wala man tayong pwedeng ipamanang material, pero maaari natin silang pamanahan ng pananampalataya, taimtim na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sino po rito yung nagsasabing kaya kami naririto kasi iyon po yung ipinamana sa amin ng pananampalataya ng aming magulang. Di ba napakaganda pong pamana? Minsan po noong ako po ay nasa seminary pa, required po kaming mag-house-to-house evangelism at mag-tracts distribution sa bahay-bahay. Pinupuntahan po namin yung mga lugar kung saan po meron kaming pwedeng bahaginan ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, meron po akong nabigyan ng tracts at sabi ko, basahin po ninyo ito. Ito po ay mga kasulatan, mga aral mula sa Biblia na maaari po nating kapulutan ng aral. At baka ito po ang maging daan para makilala nyo ang Panginoong Hesus ng buong pananampalataya. Titig na titig sa akin yung Ale at nagsabi, alam po ninyo, natutuwa po ako sa inyo sapagkat yan din po ang pamana ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Di po ba, mga kapatid? Ito yung lasting legacy na maaari nating ipamana. Ang ama mapagmahal recognizes children's right to choose their own path. Ang mapagmahal na ama ay kinikilala ang karapatan ng anak na pumili ng sarili ng daan na gusto niyang lakaran. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at pagtanda, hindi niya ito malilimutan. Ang pagtuturo ng daang dapat lakaran ng mga anak sa buhay na ito ay kapag bata pa sila. Kapag nagawa natin iyon bilang magulang, maaari na natin silang bigyan ng laya na magpasya. Pero hindi naman ibig sabihin na pababayaan na lang natin sila. Lalo na po't nakikita ng magulang na ang tinatahak ng anak ay patungo sa kapahamakan. Dapat pa rin natin silang paalalahanan. Tularan po natin ang nagpapalipad ng saranggola. Isipin po natin ngayon kung nakakakita pa kayo nagpapalipad ng saranggola. Hindi po ng drone. Ngayon ho kasi akala natin ay yun ay hindi po. Yung saranggola. Malayang lumilipad ang saranggola sa himpapawid. Pero hawak pa rin na nagpapalipad ang maliit na tali ng sinulid para ito'y alalayan. Akala nyo wala siyang hawak habang nagpapalipad kasi ang nakikita lang natin ay yung saranggola. Pero meron siyang maliit na tali na hawak-hawak niya. Hinahayaan niya. At kapag gusto niyang lumipad pa ng lumipad, sige. Alam nyo mga kapatid, ang pagiging magulang sa mga anak ay habang tayo'y nabubuhay. Hindi kumot na pag-asawa na sila, na pag-aral, bahala na kayo sa buhay ninyo. Hindi po, lalo na tayong mga Pilipino. Tayong mga Pilipino po ay kasama pa rin. Di po ba? Nandun pa rin po ang ating malasakit. Ang sabi nga po ng isang tatay, the hardest thing to do is to let our children make their own decisions. Ito daw po ang isa sa pinakamahirap gawin ng isang tatay, ang hayaan ng kanyang anak na gumawa ng sarili niyang desisyon. Isang interview po tungkol po sa isang life testimony ng isang tatay, noon pa pong katagal-tagal na, 2009 pa, napakinggan ko po ito. Sa 702 DZAS, alas 11 po ng umaga sa programang Pinoy Espesyal. 3 bagay daw po ang maaaring mangyari sa buhay ng tatay nito kapag hindi niya pinayagang mag-artista ang kanyang anak. Una, hindi magiging masaya ang anak niya sa buhay kapag hindi nagpatuloy sa pag-artista dahil pangarap ito ng anak niya. Pangalawa, masisira daw ang pag-aaral ng anak niya sa eskwela dahil masaya sila sa pag-aartista, napapagsabay, kaya ang gawin. Pangatlo,
Baka daw nakalibing na siya, sinisisi pa siya ng anak niya at gustong hukayin ang bangkay niya at sabihing siya ang dahilan kung bakit hindi natupad ang kanyang pangarap sa buhay. Dahil pinayagan ng tatay nito ang anak na maabot ang kanyang pangarap. Ngayon po, ito pong Christian actress na ito ay sikat na at kinikilala pong respected actress, TV host, and social media influencer with approximately 3.9 million followers sa Facebook and has approximately 8.4 million subscribers sa kanyang YouTube channel. Kayo na lang ho mag-search kung sino yon. Mga kapatid, isipin po natin yon. Na ngayon po ay ganun po dahil pinayagan niya. Ang aral, God allow us to choose our own path. Hinahayaan tayo ng Diyos na pumili ng sarili nating lalakaran. Hindi niya tayo hahadlangan. If we choose the wrong path, we must pay the price and hope that it will bring us to our senses. Kung pipiliin natin yung maling landas bilang mga anak, siyempre pagbabayaran mo yon. Hindi maaaring hindi. Desisyon mo yon. At nawa, ang sabi rito, ay maging paraan ito para dalhin tayo sa tamang pag-iisip. Tulad po ng karanasan ng prodigal son. Luke 15:13-16. Not long after that, the youngest son packed up everything he owned and left for a foreign country, where he wasted all his money in wild living. He had spent everything when a bad famine spread through that whole land. Soon he had nothing to eat. He went to work for a man in that country, and the man sent him out to take care of his pigs. He would have been glad to eat what the pigs were eating, but no one gave him a thing. Ito yung karanasan po ng prodigal son. Pagkalipas daw po ng maraming araw, yung kanyang minana, ibinenta niya. Pagkabenta niya, inubos niya ang lahat ng kanyang pinagbentahan sa bisyo at masamang pamumuhay. Dumating daw po yung pagkakataon, nung ubos na, lumaganap yung taggutom sa lugar na yon. At gusto niyang kumain, pero wala siyang makain. Kaya po, ang sabi rito, na maksukan siya bilang tagapag-alaga ng mga baboy. At nung siya'y naroroon na sa tindi ng gutom, dahil wala raw naman pong nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya yung mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ang alibughang anak ay lumubog sa kanyang kalagayan sa paggawa niya ng kasalanan at ang kanyang pagiging masuwain hanggang sa pinakamasalimuot na antas na maaaring marating ng tao. Sinayang niya ang kanyang minana at ngayon ay nakaupo sa may kulungan ng baboy at kumakain ng tira-tirang kaning baboy. Ito ang lugar na hahantungan ng mga anak na masuwayin dahil sa kasalanan. Ngunit palaging may paraan ng Diyos para ito'y malampasan. Kung ano man ang ating kinasasadlakan ngayon, dahil sa ating maling pagpapasya, habang may buhay, meron tayong pag-asa at ang Diyos ay nagbibigay lagi ng pagkakataon na tayo'y muling makaahon sa ating kinalulugmukan. Huwag nating isipin na hanggang dito na lang tayo, hindi po. Kung sa palagay mo, ikaw ngayon ay naliligaw ng landas at narinig mo ang mensaheng ito, tumayo ka, tularan mo ang sinabi at ginawa ng prodigal son. Luke 15:17-19, finally, he came to his senses and said, my father's workers have plenty to eat, and here I am. I'm starving to death. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers. Nung mapag-isip-isip daw po ng anak na ito ang kanyang ginawa, nag-rehearse siya. Hindi niya kaharap ang tatay niya, pero minemorize niya yung kanyang sasabihin kapag siya'y humarap na sa tatay niya. Ang totoo ang kaharap niya, Diyos, at that time. Ang kinakausap niya, sarili niya, pero naririnig ng Diyos ang kanyang nire-rehearse na sinasabi. Ang sabi niya, pag humarap ako sa tatay ko, sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Huwag na ninyo akong ituring na anak, ibilang na ninyo akong alipin. Iyon ang minemorize niya. Iyon ang kinakabisa niya habang siya po ay nagmumuni-muni sa kanyang kalagayan.
Ang mga naliligaw ng landas na anak ay nararapat na malaman na maaari silang umuwi muli sa kanilang tahanan. Hindi ka man tanggapin ng mga taong iyong inaasahan. Lumapit ka sa Panginoong Hesus sapagkat hindi ka niya tatanggihan. Kung nahahanda at kusang loob kang magsisisi at tatalikod sa mga ginagawang kasalanan. Ang Panginoong Diyos po ay mabait. Huwag nating isipin na ang lupit-lupit niya. Hindi po. Mabait ang Panginoon. Hanggang ngayon po, ang kanyang pagpapala ay nararanasan at maaaring maranasan ang sino mang lalapit at magtitiwala sa Kanya. Ano pa? Ang amang mapagmahal ay tumatayong the priest of the family. Job 1:1 and 2, 4 and 5, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Nakagulyanan ng mga anak niyang lalaki na halinhinan maghanda sa kanilang mga bahay at inaanyayahan nilang dumalo ang 3 nilang kapatid na babae. Tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Maaga siyang gumigising at nag-aalay ng handog na sinusunog para sa bawat anak niya. Dahil naisip niya baka nagkasala ang mga ito at sinadyang magsalita ng masama laban sa Diyos. Ito ang palagi ang ginagawa ni Job. Ang ama ng tahanan ay nararapat na maging tagapanguna tungo sa tamang direksyon na lalakaran ng kanyang pamilya. Ang ama bilang pastor ng kanyang pamilya leads his family in worship. Ini-encourage ko po ang lahat ng mga ama rito na tumayo po tayo mga leader ng ating pamilya, lalo na sa gawaing pagsamba. Isaiah 38:19, the living, they praise you. As I'm doing today, fathers tell their children about your faithfulness. Ang mga buhay lamang daw po ang makapagpupuri sa Panginoon tulad ng ginagawa ng propeta at tulad ng ama, itinuturo nito kung gaano katapat ang Diyos. Nang magising po sa katotohanan ng alibugang anak at magbalik sa katinoan ng kanyang pag-iisip, naalala niya ang kanyang ama. At higit sa lahat, alam niyang mabait talaga ang kanyang ama. Mga kapatid, bilang mga ama, alam ninyo, ang matatandaan ho lagi ng ating mga anak ay kung gaano katapat ang kanyang ama. Mga magulang, ang natatandaan natin, gaano ba ka-faithful ang tatay ko? Gaano ba kabait ang tatay ko? At yun po ang naalala ng prodigal son. Luke 15:17, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have food to spare, and here I am, starving to death. Ano ang naalala nung anak? Yung kabaitan ng kanyang tatay kahit sa mga aliping kasama sa bahay. Kaya po, opportunity po bilang mga ama, ang magpakita po tayo ng kabutihang loob sa lahat ng tao. Bakit po? Yun po ang maalala ng ating mga anak. Isang kwento ng isang kuya natin, nung daw pong buhay pa ang tatay nila, bago daw po magbigay ng payong legal sa mga humihingi sa kanila ng payo, ang lagi daw nilang natatandaan, yung Biblia ng tatay niya nandun sa tabi ng mesa. At babasahan muna, magbabasa ng Bible, and then saka bibigyan ng legal na payo. Doble-doble ang benepisyo. May spiritual benefits na, may legal advices pa. Di ba ho? Ang ganda nun, mga kapatid. At alam niyo po ba, yung mga tanawing iyon, yung mga alaalang iyon, nakatatak yun sa isip ng ating mga anak. Kaya kung sino po dito ang gusto ng mga kabataan na magpapamilya someday, ngayon pa lang ho, sanayin nyo na ang iyong sarili na nagbabasa ng Biblia, nananalangin, para pagdating po ng kayo na ang maging ama, kayo na ang maging ina, sanay na kayong gumawa kung paano po gawin ang pagiging isang mabuting magulang. Sapagkat, uulitin ko mga kapatid, wala naman hong paaralan ang mag-asawa na pinasok bago sila maging isang mahusay na magulang. Di ba ho? Lahat tayo ay nanghuhula. Di ba? Hindi ko effective sa pamilya mo, magiging effective sa akin. Pwede kong kopyahin, pero hindi natin masisiguro
na iyon ay effective sa kanila. Siguro sa amin, okay. Kaya napakahalaga mga kapatid, bilang mga kabataang naririto, bilang mga gustong magkapamilya someday, na hindi natin nakita sa ating mga ama at ina na ginagawa ngayon, tayo po. Sa aming pong pamilya, wala naman pong pastor, wala naman pong nakakilala sa Panginoon. Agad-agad, ang nanay at tatay ko, hindi po eh. Ang tatay ko ay magsasaka, nanay ko ay mananahi. So, mga Katoliko, ang aking pong magulang. Ngayon, nung ako'y nakakilala sa Panginoon at nabasa ko sa Biblia ang katotohanan, ang aking hangarin, Lord, nawa maging mabuti akong magulang pagdating ng panahon na ako'y isang magulang na. Kung hindi man natin makita iyon para sa ating mga ama ngayon, tayo po ang mangarap at maaari natin gawin yon na tayo ang tatayong pastor, spiritual leader ng ating magiging sariling pamilya. Today, fathers need to be the priest at the home, giving spiritual guidance and love. Ang ama mapagmahal ay tumatayong the intercessors of the family. Numbers 6:24-26, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Kapag nagbe-bless, nagbebeso-beso ang mga anak natin sa ating pag-aalis o dadating, ano sinasabi natin? Hindi ba tayo nagbabanggit ng blessing sa kanila? Maganda mga kapatid, nabanggitin natin ito. Itong sinabing ito ng number 6:24-26. Alam niyo po, ang pinakamalapit daw po na pagpapakita ng respeto sa Diyos at pagmamahal sa Diyos, paano natin maipapakita? Yung ginagawa natin sa ating magulang. Yun po ang pinakamalapit na paraan para masabi nating mahal natin ang Diyos at iginagalang natin ang Panginoon. Kung paano natin nirerespeto, minamahal, iginagalang ang ating magulang. Nararapat na ang isang ama ay laging ipinapanalangin ang kanyang pamilya. Kung hindi natin ito gagawin sa ating mga anak, sa palagay nyo, sinong gagawa nito? Pagmamalasakitan ba yun ng kapitbahay natin o ng sino man tao na laging magpe-pray para sa ating mga anak? Walang magulang na naghangad na mapahamak ang kanyang anak, kundi pawang kabutihan. Kaya napakahalaga mga kapatid na lagi natin silang ipinapanalangin. Nang umuwi ang alibughang anak, ang kanyang ama ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. At nananalangin ang ama ng taimtim para sa pagbabalik ng kanyang anak sa kanilang tahanan. Ikaw bilang ama, bilang ina, isa-isa mo bang ipinapanalangin ang iyong mga anak? Sa kanilang pangalan? Alam kaya ng iyong mga anak na ipinapanalangin niyo sila? Nung bata po kami, kapag nagpe-pray ang nanay namin, ang lagi niya sinasabi sa aming mga anak, pag may dumating na magpapatahi, huwag niyo akong gambalain. So, pagkaho gano, kasi ang nanay ko po ay mananahi. May mga barong po ako na siya po ang tumatahi. Kaya ang lagi niyang bilin sa amin, pag may magdarating na tao at may magpapatahi at nagpe-pray ako, huwag ninyo akong gagambalain. Kaya yung pong nanay na minsan, meron po silang sari-sari store. At siya po ang nagbabantay ng kanilang tindahan. At one time po, may bumili, nagpe-pray siya. Kalabit ng kalabit yung anak, nay, magkano daw po, magkano. Hindi siya umiimik kasi nagpe-pray siya. Ay, ang kulit nung anak, Nay, magkano daw ho ang toyo? Ayaw niyang nagpe-pray siya. Kalabit pa rin. Hanggang sa nayamot na, 8! Huwag ho kayo magdadasal sa harap ng tindahan. Talaga may bibili. Unless na mag-assign kayo na mayroong tatao doon para hindi kayo kalabitin ang kalabitin. So ano po ang sinasabi roon mga kapatid? Bilang ina, bilang ama, ipagbadadasal ba natin ang ating mga anak? Ang ama mapagmahal did not condemn or judge their children. Luke 15:21, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. The prodigal son came home with a repentant heart. At siya'y sising-sisi sa kanyang masamang ginawa. At siya'y nasa harapan ng kanyang ama at wala siyang hinihinging anuman. Anong sabi niya?
Huwag niyo na ako ituring na anak. Ituring niyo na lang akong alipin. Sinisi ba ng ama ang kanyang anak nang ito'y umuwi sa kanilang tahanan? Hindi. Hindi sinisi ang anak. Pagkaawa ang kanyang nadama nang makita niya ang kalagayan ng anak. Luke 20:20, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Ang aral, mga kapatid, father need to be a man of compassion. Ipakita natin, mga kapatid, mga ama ko, kahit ako po, ipakita natin sa harapan ng ating mga anak na tayo isang mahabaging tao. Hindi malupit. Hindi lang ho sa kanila, kundi kahit sa ibang tao. Lagi nating sabihin na maawa kayo sa kanila. Yan ang lagi ko pong nababanggit sa aking mga anak. Pag kami mga kumakatok sa bahay, no? Lalo na nito hong magpapasko na, patayin niyo ilaw, merong nangangaruling. Huwag niyo patayin ang ilaw. Parang may nakaka-relate ho. Kasi may nangangaruling. At ang ating kalimitang tinuutusan ay sino? Mga bata, abutin mo sila. So ipakita natin na tayo po ay taong mahabagin. Tayo'y maawain. At huwag nating susgahan. Ang ama mapagmahal, love his children equally. Luke 15:25-32, samantalang nasa bukid doon, ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa bahay? Sumagot ang utusan, dumating ang kapatid niyo kaya ipinakatay ng inyong ama ang pinatabang baka upang ihanda. Dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakausapang pumasok. Pero sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon. At kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero bakit? Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaganda ako at makapagsaya kasama ang mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay niyo pa ng pinatabang baka. Sumagot ang ama, anak, lagi tayong magkasama. At ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil sa kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita. Dito po sa talatang ito na ating binasa, hindi nagpakita ang prodigal father ng paborito o favorite sa dalawa niyang anak. Anong sabi niya? Kung ano man ang akin, ay iyo na. Bakit po? Nakuha na yung mana nung bunso. Alam nga naman, kahati pa siya. Di ba? Noon pa man, nahati na niya. Akala kasi nitong amang ito, bibigyan pa uli, hindi na. Aba, teka, hindi po pwede yun. Naibigay mo na sa kanya eh. At yun ay harap-harapan ng pamilya, lalo na kung paghahatian ng mana, hindi naman po pwedeng hatian ng mana, ganun. Hindi po. Dito makita natin, sinabi po nung ama, kung ano ang akin iyo, dahil nakuha na niya ang kanya. Mahal niya ang panganay na anak at piniling manatiling kasama siya. Kahit si bunso po ay lumayas at naglustay ng kanyang ipinamana, bilang isang ama, nanatili pa rin ang kanyang pagmamahal sa anak. At hindi rin siya nagatubiling tulungan muli ang anak na makabangon sa pagkakalugmok sa kasalanan sa palagay ninyo bilang mga magulang. Kung halimbawa, meron tayong ganitong anak, sa palagay niyo, sino ang unang tutulong sa kanila kung meron tayong ganitong anak? Tutulungan ba siya ng ibang tao? Tayo rin, mga kapatid. Bilang magulang, tayo rin dahil pagkasama-sama man daw po ng anak pa rin natin yun. Kung meron pong anak na maaaring lumimot sa kanyang magulang, pero walang magulang ang maaaring makalimot sa kanyang anak. Kahit na ang ating mga anak ay mas pinili ang di tamang desisyon, nararapat na manatili sa kanilang isipan ang pagmamahal natin sa kanila. Lagi nating tatandaan,
hindi lahat tayo ay magulang. Hindi lahat tayo ay ama. Hindi lahat tayo ay ina. Pero lahat tayo ay anak. And our Heavenly Father loves us even when we do wrong. And when we repent, His arms are open to restore us without grudge or hesitation. Iyan ang lagi nating tatandaan. Dati rin tayong malayo sa Panginoon. Tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay minahal ng Panginoon. Kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo maruming-marumi, kahit naligaw tayo ng landas. Ang totoo, mga kapatid, ang kwento ng prodigal son ay kwento ko at kwento mo. Hindi natin dapat ilayo ang ating sarili sa kwentong ito. At ang prodigal father dito, walang iba kundi ang ating Diyos Ama sa langit. Kung sa palagay mo, nandito ka ngayon, at hindi ka naman naglalayas, kasama ka, baka naman naiinggit ka. Baka meron ka rin ganun. Ang totoo, itong dalawang anak na ito, malayo ang loob sa ama. Baka meron dito mga kapatid na hanggang ngayon, wala na si ama at si ina, pero sinisisi pa nila dahil sila ang dahilan kung bakit ako naghirap, kung bakit ako nagkaganito. Mga kapatid, kung wala na sila, patawarin na natin sila at tayo ngayon ay magsimula sa panibagong buhay. Nandiyan ang Panginoon. Uulitin ko, kwento natin lahat ito. At ang Diyos Ama sa langit ay nananatiling mapagmahal at kumakalinga sa bawat isa sa atin. Magbalik loob tayo. Huwag mo sabihin nandiyan ka naman palagi sa bahay, pero baka ikaw itong kuya. Malapit ka nga, pero malayo naman ang loob. O ikaw itong si bunso. Malayo ka nga physically, pero kilala mo kung sino ang tatay mo na mabait at mapagmalasakit. Nakikita niyo po ba ngayon ang inyong sarili sa harapan ng ating Panginoon? Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakabuti ninyo. Kayo ay tapat, kayo ay dakila, kayo po ay makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa inyo sapagkat alam namin, Panginoon, na sa oras na ito, ang inyong biyaya at ang inyong pagpapala ay patuloy niyo pong ipinadadama sa amin. Salamat po, aming Diyos, sapagkat sa oras na ito, Panginoon, ang daming mensahe, ang daming aral, ang daming hamon sa buhay na amin pong natutunan ngayon sa mensahe na amin po ngayong pinagbulay-bulayan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalo naming madama at patuloy niyo pong ipinadadama sa aming pagmamahal. Alam po namin, Panginoon, na wala pong makakapantay sa pag-ibig ninyo sa amin bilang mga anak. Kaya tulungan niyo po kami bilang mga magulang, bilang mga ama. Kayo po ang paghugutan namin ng lakas, ng sigla, ng karunungan, ng kaalaman para sa aming pong pamilya. Nawa, Panginoon, ang mga aral na aming po ngayon na pagbulayan, unti-unti po namin sa tulong at biyaya ninyo, magawa namin sa aming sari-sariling mga pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya'y tanggapin ang aking ama sa aking pagdating. Nagsisisi na sa aking ginawa, ngamoy ako sa iyong kagustuhan. Umalis nang bigla, sinod ang mundo hanggang maghirap ako. Ako'y patawarin mo,
yan ang dapat sa tulad ko. Ngunit ako'y niyakap mo, pinadamang patawad mo, lumuha at sinabi pang mahal mo pa rin ako. Aking akala sa aking pagbabalik, masasalubong ang galing. Ngunit ang nanais sa inyong damdamin ay ang iyong pag-ibig. Mamahaling damdamin, makinang nasingsing, agad ibinihis mo sa akin. Marangyang naghanda, nagsaya dahil sa ako ay nagbalik na. Ama, ako'y patawarin mo, pagkat nagkamali ako. Ako ngayon'y alipin mo, yan ang dapat sa tulad ko. Ngunit ako'y niyakap mo, pinadamang patawad mo, lumuha at sinabi pa mahal mo pa rin ako. Kahit na kay bigat ng aking kasalanan, ay higit ang iyong pag-ibig at kapatawaran. O Diyos, ako'y patawarin niyo sa kasalanan ko sa inyo. Ako'y gawing alipin niyo, yan ang dapat sa tulad ko. Ngunit ako'y niyakap niyo, pinadamang patawad niyo, lumuha at sinabi pa anak niyo pa rin ako. Lumuha at sinabi pa anak niyo pa rin ako. Atin pong ihanda ang ating mga dogatika po at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po at kami naging kabahaging muli sa panambahang ito. Salamat po sa inyong mga salita at iniwang mga katuruan. Salamat din po sa inyong katapatan at pagtugon sa aming mga samo at dasal. Tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng mabubuting bagay ay sa inyo nagmumula, with whom all mercy flows, and our ultimate source of strength and light. Salamat po for being our perfect Father, for your perfect love, perfect wisdom, perfect mercy and care for us. Apart from you, we can do nothing and feel uncertain. Turuan mo nga po kami na mamuhay sa kaliwanagan and live a life of obedience as children of God.
At sa mga sandaling ito, Panginoon, kami po ay nagbabalik ng aming ikapo at handog bilang pasasalamat at pagsamba. Basbasan niyo po ito at naway magamit ito sa ikalalaganap ng inyong banal na gawain. Pinupuri ka namin sa ngalan ng aming Diyos at Panginoong tagapagligtas sa si Jesus. Amen. Mga kamay, hinahandog naming alay, mula sa puso ko'y bigay, sa salamat ang halik. Walang salita mo, ay ibalangin namin, matalawang ang makalangin na gawain. Pinig na umawi, papuri ang inihain, sa salamat at sinasabi, tagalak ay walang wakin. Buong siyang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit, una ng mayaman, inyong pag-ibig. Aming alay, o Diyos ay tanggapin, handog na pinakamahinang ang aming babalik. Lahat ng ito'y sa iyo inanggaling. Tungo sa inyong gawain. Walagi sa Diyos na may likha sa aming handog. Malugod kayo nawa siya. Purihin po ang Panginoon. Ang mensaheng ating napakinggan sa umagang ito ay may pamagat na Amang Mapagmahal na ibinahagi po sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Lawrence Sarmiento. Maaari po bang palakpakan po natin muli ang Panginoon? Salamat po sa Diyos. At salamat po sa napakagandang awit na ibinahagi po sa atin ng ating kapatid na si Kuya Ronald. No, na ako po ay natutuwa. Na again, nakita ko po si Kuya Ronald. Alam niyo, dekada na kasama ko yan sa ministeryo. Namundok kami. Kasama ko yan. Sa Mindoro, noong araw, wala pa mga daan dyan sa Mindoro. Nandun na kami. Kumakanta pa siya noon. Hanggang ngayon, mga kapatid, kumakanta pa rin. He is really serving the purpose of the Lord sa buhay niya. No? Di ko alam kung nakasama ko ba siya sa Korea noon, sa Thailand, no? Ay nako, kung saan-saan po kami talaga napunta niyan. Purihin ng Diyos sa buhay niya. Ngayon, nakikita ko siya, no? Kumakanta pa din sa Panginoon. Ako'y tumigil sa pagkanta eh. Iba naman yung inutos sa akin ng Diyos. Sabi niya, Noli, magyaw-yaw ka. Salita ka. Sabi niya, ay Lord, thank you po. Sa mga first-time attendees po, sa pagkakataon pong ito ay nais po namin ganyahan at kayo po ay tumayo ng sandali para po kayo ay aming makita at makilala. Meron po ba rito mga first-time attendees? Ayan, ang dami. Ayan, sa atin pong lahat ay welcome po. No? Araw-araw, ibinibigay ng Diyos sa atin yung mga bagong kasama natin dito sa simbahan. No? We welcome them, we love them, and we pray for them. Ayan. We also encourage everyone to stay connected with the kapatiran through fellowship before and after our service. Patuloy po nating kilalanin ng isa't isa. You can also learn about and join different ministries in our church kung nagnanais po kayo na maglingkod sa ating Panginoon. Our ushers will gladly assist you para po sa mga karagdagang impormasyon sa mga gawaing ito. Every Sunday po, tayo ay may sama-samang pagsamba at pagpupuri dito po sa Akana
Worship Hall at 10 a.m. Ang gawaing ito ay napapanood din ng live sa ating Facebook page, Day by Day Dasmariñas. At ang replay ay mapapanood din sa ating YouTube channel at Day by Day Dasmariñas. Yan, may YouTube channel tayo. Mag-YouTube. Meron din po tayong worship celebration, midweek service. Tayo rin po ay mayroong celebration every Wednesday at 7:30 p.m. Via Zoom po ito. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo at makibahagi sa gawaing ito online. Meron mo tayong QR code dyan. For our church activities, we encourage you to register and attend our adult Sunday school. Yan po, importante. No, pag nasa church po tayo, maganda pong mag-attend po tayo ng ating mga adult Sunday school. Ang mga topic po dito ay salvation, basic growth, advanced growth, church membership, at cultural redemption. Oh, napakaganda po nito, yung cultural redemption. Paano maging Kristiyano? Pilipino. Nako, ang dami kayong mga realizations na kaya pala, tayo mga Pinoy ay ganun, di ba? Time na uwian na, pero hindi makapag-uwian. No? Hi, sis. Goodbye, sis. Di ba? Join us in discovering God's Word. Just approach Ate Joy Salazar upang makapagpalista. Saan si Ate Joy? Yun. Andito po, sa unahan. Niyan din po ang ating mga kabataan na dumalo sa ating Youth Bible Study. Ito po ay ginaganap tuwing linggo pagkatapos ng ating worship celebration. To all our youth, we call you to stay, connect, and grow in Christ together. Meron din po tayong mga virtual Bible studies, no? Monday po, Kapatiran sa Daang Hari. Ito po, virtual Bible studies, online po ito. Ibig sabihin, 7:30 ng gabi. Susunod po ay Wednesday, Kapatiran sa Japan. Ayan, 6 p.m. At Thursday po ay 2, Kapatiran sa General Trias, 5 p.m. At Thursday group ng 6 p.m. po yan. Meron din po tayo ng Friday group, nagsisimula po ng 7:30 ng gabi. Sabado, meron po tayo, Saturday group, nagsisimula po yan parang pumasok kayo sa opisina, alas 8 ng umaga. Ayan. And Sunday, mamaya pong gabi, 7:30 ng gabi. Find your community today. Just visit our welcome desk upang makapagpalista. Sa atin naman po mga tithes and offering, para naman po sa kaloob, and maaari rin po ninyong ideposito ang inyo pong mga kaloob, mga tithes, dito po sa ating mga bank accounts. Meron po tayong 2, BDO at BPI. Sa BDO po, ang account number natin ay 001-900-770-340. At sa BPI naman po, ang account number ay 3570-005331. Ayan. Be part of our multimedia ministry. Ayan naman. Nako talaga. If you are interested in serving through presentation, graphics, live streaming, or other media-related tasks, we'd love to have you join us. Ayan po, yung ating mga multimedia at saka music ministry. Naku, punta po kayo dyan. Please approach the team, our team at the multimedia booth. Diyan po. Nako, kung kayo po ay medyo techie, ay baka po tinatawag kayo ng Panginoon ngayon. No? Wala pong aksidente sa buhay-buhay ngayon. Pinapakita ng Diyos yan. Now, up to us to grab it or not grab it. Hope in every school bag. Ito po, ang atin pong women's ministry ay naglalayon na makapag-abot ng munting tulong para po sa mga munting pag-aaral ng Purok 7. Barangay Munting Mapino, Naik, Cavite. Maaari po tayong magbigay ng mga sumusunod: notebooks, pens and pencils, papers, dental kits, alcohol, clothes and slippers na pangbata, black shoes at school bags. Ang deadline po ng pagtanggap ng mga donasyon ay hanggang June 21. Ngayon na, 2026. Makipag-ugnayan lamang po kay Ate Rowena o mag-text sa 0917-729-1012 para sa mga nasabing gawain. Nako, our opportunity to help
For cash donations po, you can send your cash donations via GCash. Ang number po ay 0917-822-6943. Ang account name po ay Roslyn Cerezo. Once you send the GCash, kindly text confirmation to 0917-729-10112. Your name and amount sent. For accounting purposes lang po yan. You can start sending donations until June 21, 2026. Donation amount minimum of 500 pesos per student. Yun po ang target natin per student. Inclusion package po na yan ay school supplies with essentials. Give it and it will be given back to you. Sabi po ng Bible, good measure, pressed down, shaken together, running over. Talaga. We cannot outgive God. Amen? Sinong pwedeng lumampas pagbibigay ng Diyos sa atin? No. Di ba? When we give, we shall be given, received. Di ba? Yan yung tinatawag na formula ng divine reciprocity. Yung mga ganyan namin noon, Brother Ronald. Alam niyo ba? Nag-Bible school din kami niyan, Brother Ronald. Ewan ko kung ano nangyari sa kanya. Tagal ko natapos Ministry meetings po and prayer schedule sa June 21. Ngayon yun. Joint ministry for anniversary celebration. Inaanyahan po ang lahat ng mga workers na manatili. Manatili pagkatapos ng service. Ayan, sa lahat ng workers. Sa June 28 naman po, 15th, day by day DASMA anniversary. Nako po, eto na. Nako. Ayan po, Happy Father's Day po sa lahat. Praise the Lord. For inquiries, kung kayo man po ay may mga katanungan, ay mag-text o tumawag lang po sa 0929-606-3184 or sa Globe naman po, 0906-029-5249. Purihin at dakilain natin ang Panginoon. Maraming salamat po. May video presentation po tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Sa June 28, Sunday, alas 10 ng umaga, ay sama-sama nating ipagdiwang ang ika-15 taon ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa Day by Day Jesus Ministries Dasmariñas. Makiisa sa ating worship celebration habang pinupuri at pinasasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kaniyang ginawa sa nakalipas na 15 taon. Pagkatapos ng worship celebration, magkakaroon ng masayang fellowship, mga palaro, salo-salong kainan, kwentuhan at iba pang mga gawain na magpapalalim ng ating samahan bilang isang pamilya kay Kristo. Magkakaroon din ng mga espesyal na presentasyon mula sa iba't ibang ministries bilang pagdiriwang at pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Halina at magpista kay Jesus. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Palakpakan po natin siya. Para po sa lahat ng mga ama na narito, maaari ko ho ba kayong imbitahan na tumayo? Mga guardians po, tayo po kayo sandali sa inyong kinaupuan. At kung maaari po, ay pumunta po kayo dito sa unahan, nais ko kayong ipanalangin. Please po. Ito po ang mga proud tatay. Palakpakan natin sila, mga kapatid. Hindi po kayo dito, pag-pray po namin kayo. Ayan, lahat po ng mga tatay na naririto, tayo po kayo. O yan, purihin ang Diyos. Ang dami pala ninyo, purihin ang Panginoon. Ang dami pala namin dito, mga kalalakihan na tatay. Yan. Sige po, taas po kayo dito. Apo, ayan.
Oh, purihin ang Diyos. Ang dami po nila. Thank you, Lord. Salamat. Meron pa dyan mga tatay dyan sa huli. Nais ko kayong ipag-pray. Halip po kayo. Halip po kayo. Pag-pray po namin kayo. Pag-pray ko po kayong lahat. Sige po, habang ang mga nanay at anak na nakaupo po dyan, samahan niyo po ako sa pananalangin para sa lahat po ng mga ama na narito sa inyong harapan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ngayon ay nakatayo sa inyong harapan at kinikilala na kayo po ang aming Ama sa lahat. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo yung modelo ng pagiging isang mabuti, tapat, mapagmahal, mapagkalinga. Lahat ng mabubuting katangian ay kayo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang aming pong kinikilala sapagkat kayo po talaga ang aming Ama. Sa oras na ito, salamat po sa inyo, aming Diyos. Salamat sa napaka-buting kalooban ninyo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. At ngayon, Panginoon, sa oras na ito, nakatayo po sa inyong harapan ang bawat isa sa amin na mga ama ng tahanan na nagre-representa sa aming pong sambahayan. Dalangin ko, aming Diyos, sa oras na ito, na kami na iyo po mga anak na ginawang ama ng aming tahanan, ay biyayaan niyo po, Panginoon, ng kalakasan, ng kalusugan, ng karunungan at ng kaalaman, at ng kasipag at katyagaan sa maraming gawain at responsibilidad na aming pong ginagawa araw-araw sa aming tahanan. Biyayaan niyo po, Panginoon, ang aking po mga amang ito ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa inyo at ng mga tamang pagpapasya, Panginoon, sa kanilang pamilya. Tulungan niyo po kami na lalo po kaming humugot ng lakas, sigla, ng karunungan, ng kaalaman sa inyo, Panginoon. At kayo po ang siyang magpala at manguna sa bawat isang ama na narito ngayon. Mula po sa inyong mahabaging trono ng inyong awa at habag, Panginoon, igawad niyo po sa aking mga amang ito, sa aming lahat na mga ama, ang inyong magpapala at bendisyon. At magliwanag nawa sa aming mga mukha, sa aming pagkatao, ang inyong kabanalan, ang inyong mabubuting katangian at ang inyong pagpapala. Salamat po, aming Diyos, purihin ang inyong pangalan. Muli ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Huwag po muna kayong umalis, mga ama. May iabot lang pong maliliit na gift sa inyo, ang mga kaloob. Yan. Mabigyan po lahat. Okay po, yan. Sino pa po? Meron pa? Abutan? Sino po ang wala? Yung lahat po nang narito sa unahan. Kompleto po? Sino pa? Meron pa? Meron pa? Okay. So, ayun. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang mga ama tahanan. Palakpakan po natin sila. Meron po bang mag-group picture po tayo dito sa gitna? Please lang po. Gitna tayo, mga kapatid. Dito po tayo. Sa kabilang side po. Maaari po kayong lumipat dito. And then lahat po tayo dito sa kabilang side para isa lang po ang picture. Okay? Okay? Sige po. Compress lang po ang inyo, no? Compress. Doon po, side. Side po doon, doon pa, kaprapsa pa. Move po doon. Move. Ayan. Sige pa, para ho, isa lang ang... Labas po kayo, yung mukha po ng mga tatay. Yung po medyo Kuya Elmer, dito po kayo medyo. Natatakpan po kayo eh. Ayan. Yun. Okay po? Sige po. Minsan lang po itong maganap, mga kapatid. Kaya bawal ang maglaba mamaya. Okay ho? Okay. Ngiti po tayo. Pipicturean tayo ng ating mga nanay. 1, 2, 3, game. Okay. Salamat sa inyo, mga tatay. God bless po sa inyo. Happy Father's Day. Tumayo po tayong lahat. Tayo ay mag-closing song. Before that, closing prayer. Aming Diyos, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat sa oras na ito, Panginoon, ay kayo po ang nagpala at nanguna sa amin. Salamat po, Panginoon, sa natapos na panambahan ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa munti pong
pagsasama-samang ito, pero napakalaki ng pagpapalang ibinigay niyo po sa amin. Salamat po aming Panginoon sapagkat sa oras na ito, sa araw na ito, ay tinipon niyo po kami sa bahay panambahang ito para kayo ay purihin, pasalamatan, palakpakan, awitan at handugan. Dalangin ko aming Panginoon, ingatan niyo po ang aking mga kapatid na ito, ang bawat pamilya na aming nirerepresenta. Kayo po ang mag-ingat, magpala at manguna sa bawat isa sa amin. At sa tulong at biyaya ninyo, mula ngayon at sa marami pang mga araw na darating, samahan niyo kami at gabayan. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, at ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan. At sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagtayo, igawad niyo po sa aming lahat ang inyong mayamang bendisyon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.